Hindi naman pala ganong kalakihan, kasyang-kasya sa box. At saka, ang ganda ng design. Ayun, meron tayong pang power supply dito, itong adapter niya. So, ang nakasulat dito ay 15 volts lang. Okay, tignan na natin yung mga port na nandito. Ayan, dalawa para sa mga slow charging natin at saka yung orange para naman sa fast charging natin. At saka yung dalawa namang port dyan sa baba, yan yung maliit na pwede yung saksakan ng pinaka-charger nyo, isang input at output. At may maliit dyan na nakikita yung Type-C. Ayan, yung bawat gilid, meron tayong exhaust dyan. Ito naman yung pinaka-ilaw natin. Nakikita nyo, i-on na natin siya. Meron ngang 50% charge yan. Ito naman yung pinaka ilaw natin. Didiinan lang natin. Ayan, pag inon yan, mag-okay. Next naman natin, AC natin. Diyan natin pwede saksak yung mga laptop natin. Basta hanggang 150 watts lang ang capacity niya. So, susunod naman natin itong ating laptop. So, ito medyo mataas-taas to kasi medyo malaki yung ating laptop. So, makita nyo yung wattage niya, tumataas talaga. So yun, naglalaro siya sa 90 pa yung aking ROG. So ito, mabilis lang malobat. Kumakain lang siya ng ilang watts siya. Sa 25 hanggang 30 watts. Paka-importante nito, lalo itong mga drone na to at mga camera. Ito ay 100 watts adapter. So para matry na rin at pwede na rin nating saksakan ng iba pang gamit. Okay, saksak na natin. Tignan natin kung gagana ba siya. Ayun, nagcha-charge. At ayun, tinry ko na rin itong pang-camping nating fan. Gumagana rin siya. Ayan, nagre-red. So, ibig sabihin, charging siya. Nakamagandang features nito. Pwede mo siyang i-charge gamit ang ating Type-C charger. So, lalo pag meron kang 100 watts dyan sa bahay, 8 hours, baka maging 6 hours na lang siya. So, ibig sabihin, hindi lang siya pang output. Pwede na siyang in.